papasok tayo sa tinatawag na Kagsawa Church. Church na ruins. Dito ako sa Kagsawa Ruins. Itong church daw ito is natakpan nung pumutok yung Vulcan Mayon. That was how many years ago? Very long time ago. So part siya ng history ng Pilipinas, no? Dito sa Bicol. Ang Kagsawa Church na natakpan ng ano nakapit ito? Ng lava? Pagputok ng Mayon Volcano nung unang panahon. So pagpasok guys, no? May entrance sa loob. Mag-entrance tayo. So maraming mga turista pumupunta dito. Isa ito sa mga tourist spot dito sa Bicol. Actually guys, meron lang Kagsawa Church ang makikita natin dito. Mayroon din silang mga Mayon Sky Drive ATV Adventure. So marami kang papipilian, no? Meron silang Lava Trail, Black Lava Trail. Meron din Green Lava Trail, Sky Drive Combo Trail, Kagsawa Forest Trail, Sky Drive Grassland. So sa entrance guys, matatanaw na natin yung sinasabing Kagsawa Ruins, Kagsawa Church na natakpan ng Mayong Volcano nung unang panahon. Kasama to sa history, no? Nasa libro ito guys. Nasa libro at tinuturo ito sa paaralan. Pero bakit ako hindi ko alam ito? Charot. So pag pumunta ka sa Bicol, no, isa sa mga tourist spot, mga tourist attraction na hindi mo pwedeng ma-miss yung Kagsawa. So ito yung ano, ito yung simbahan guys. Ito yung simbahan na natakpan siya ng mga lava. So sa ilalim ng ano, no, sa ilalim ng pinapatungan natin tuyo guys, ibig sabihin, ano, simbahan yan siya. Simbahan, no? Dahil sa katagalan na, ito na siya ang naging resulta. Pumutok kasi noong unang panahon, pumutok yung Vulcan Mayon. So nadamay itong Kagsawa Church. So kaya ang lugar nito pinangalanan na Kagsawa Ruins. Kagsawa Ruins. Yun, so dito guys, meron din mga pamilihan sa gilid niya, may mga souvenir items. Tapos meron din pag gusto mo mag-snacks, meron din. So may souvenir items na mabibili, marami. Parang Tagaytay rin siya, no? So isa ito sa hindi dapat ma-miss kapag nandito ka sa Bicol. Yung puntahan mo tong isa sa tourist attraction, yung Kagsawa Church. So ito siya guys, no? Grabe. Malaking simbahan daw ito na natakpan ng lava. So the Church of Kagsawa, the spiritual administration of Kagsawa from 1587 to 1595 was under the parish of Kamalig. An early church was burned 25 July 1636. Ay, ang tagal na guys. By the Dutch who ransack the towns bordering Legazpi Bay. This church built after 1734 by Fray Francisco Blanco OFM was buried by rocks and lava during the eruption of Mayon Volcano. February 1814, the authorities of Casagua meeting at Ligao. 6 July 1814 decided to incorporate their town as part of Duraga. The first centenary of the destruction of the church. Guys, pakipasa naman guys. Centenary of the destruction of the church was commemorated February 1914 with a huge pilgrimage to the ruins where High Mass was celebrated. Thank you for helping me reading this guys. May good news sa Tagaya. Oo. Okay, so parang Tagaytay rin siya, no? Ayan, marami kang makikita rito. So, good for family talaga siya guys, family bonding. Tapos may mga tao rin dito na nagdadala rin ng kanilang pet, mga aso, pet friendly, no? Yan, so ang inapakan natin guys, ang inapakan natin is mga, kala mo lupa siya pero that is lava na. Lava na siya, lava. So sa katagalan ba naman syempre, so ayan o, yung Mayon Volcano, hindi lang siya makikita. So thank you Lord, dahil nakarating ako dito, thank you Lord God. So pet friendly yung lugar, family friendly. Yan.